So as you can see, nakikita nyo yung yung sitwasyon dito sa lugar na ito. Okay, so the things that we're trying to show you is of course the overall effect of a situation which is not properly governed. Okay, hindi naging conscious na. Hindi po nagiging conscious ang ating gobyerno, no, sa pagbawas sa dusa ng ating mamamayan, in particular dito sa transportation. Pakahirap po. Ang pinag-uusapan ho natin dyan, LGU pa lang, local government, DASMA pa lang. Sa ibang lugar, ganun din. Kahit sa Manila ho, ganun din ang sitwasyon. So, ang tanong, bakit? Bakit ganito nangyayari? Of course, dahil may lapses, may kakulangan sa option ng mga tao pagdating sa transportation. Okay, kasi kung may ibang pamamaraan ay marahil ay maititigil yung ganitong kahit papaano ay mababawasan yung ganitong sitwasyon, no? Yung ganyang katinding traffic, haba niyan pa kanina. Siyempre wala namang ibang option ng mga tao kundi talagang sila ay mag-commute. Sa ibang bansa ho, tingnan kung makikita natin, lahat ng mode of transportation available sa kanila, subway, okay, train, kahit yung mga scooters, no, yung mga electric bikes available sa kanila sa paligid para ma-accommodate yung mga commuter, para mabilis silang pumapasok sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pupuntahan. So in turn, babawasan ho yung mga sasakyan sa kalye. At nagiging favorable advantage ho yan sa mga advantage sa mga mamamayan. Advantage sa mga mamamayan. So ipapakita pa ho natin yung mga iba't ibang bagay na talagang reason kung bakit nahirapan yung bansa natin. Mabagal. Kasi sa transportation pa lang, sa mobility pa lang, mabagal na alam nyo, sa pagpasok sa trabaho, pagpasok sa school, doon pa lang sobrang bagal na. Samantalang yun naman ang source, no, ng productivity ng ating bansa. Ang source po yung mga pinagkukunan yan, yung mga trabaho, kasi siyempre they pay taxes. Yung mga estudyante nag-aaral, di ba? Siyempre dagdag din sa bigat ng trapiko kapag mas na pumasok na yung mga yan, kasi nga walang ibang option pagdating sa mode ng transportation. So isa lamang po yan sa mga kinoconsider natin, sa mga challenges ng bansang ito sa Pilipinas. Yung isa sa mga challenges yung transportation. Sa ibang pagkakataon naman, discuss naman natin yung iba pang mga bagay na nagpapabagal sa ekonomiya at sa takbo ng buhay sa bansa na ito. Marami ang daming sectors maraming sectors ang nakaka-affect overall sa kalagayan ng bansa na ito. So napakadami, and isa-isa yun natin yan dito sa ating content. So don't forget to support our channel so that we can create more videos like this.